Iwasan nyo rin magpasok ng politiko na walang nagawa sa kanilang lalawigan. Unang-una, pag tinanong katulad kay Sara, pwede siya maging presidente. Ano bang nagawa niya? Di ba wala? Kasi bakit? Tatay niya kasi dating presidente, kaya pwede siya maging presidente. Ganun ba yon? Ganun ba yon mga kababayan? Pag tinanong mo, si Sara maging presidente sa 2028, ano bang nagawa niya? Yung tatay niya kasi, maraming napagawang bill. Alam niyo mga DDS, ganyan eh. Di ba? Mga kababayan, ganyan yung mga DDS. Katulad nito, sabi mga kababayan, ito katulad nito. Ito yung sagot, mga kababayan. Sara Duterte. Dito tayo kay Sara. Katulad kay Basti. Dating barumbado, naging mayor noong 2022. Nagtaka nga ako, dating addict yan eh. Diba? Tatay lang si Digong, naging mayor na. Hay nako. Ito mga kababayan. Pakinggan ninyo sa hinabahaba ng prosesyon. Sa dinami-daming ebidensya na ibinato kay Sara, ang sagot ng abogado niya kanina, gusto lang daw patalsikin ang vice presidente dahil may pinakamalaking boto. Di ba? Nais lang daw patalsikin ng mga kongresista si Sara kasi may malaking boto. Aanhin mo yung malaking boto kung wala namang kwenta. Ito. Rason ba yan? Ito. Pakinggan nyo mga kababayan, matatawa kayo dito. Opening remark. Sa totoo lang mga kababayan, napakadaming ebidensya. COA, confidential fund, DepEd, AMLAC, BIR, ang daming ebidensya, mga kababayan, ang ibinato kay Sara. Pero alam nyo, ang sagot ng abogado ni Sara kanina, wala namang ibang rason dyan eh. Hindi naman yung about sa ganyang-ganyang mga akusasyon eh. Ang gusto lang nila ay patalsikin si Sara. Kasi daw, si Sara daw ang pinakamatinding kalaban ngayon. Si Sara daw ang pinakamalakas na pambato sa pagka-presidente sa 2028. Pakinggan ninyo mga kababayan. For the respondent, counsel for respondent has 15 minutes and we will give you the same latitude we gave. Counsel for the prosecution for additional 3 minutes. Hinabahaba ng prosesyon. Yun lang ang rason. Your Honor. Ayan. Your Honors, fellow Filipinos, good afternoon. As we begin today the impeachment trial of the Vice President, and in the days ahead, this court will undertake its constitutional task of receiving and weighing the parties' evidence, and ultimately to decide whether these pieces of evidence justify either a judgment of conviction or acquittal, guided only by its members' conscience and their solemn oath to do impartial justice. The present undertaking of this court, therefore, not only carries the weight of the Constitution, but also the imprint of our nation's history, because the Filipino people have shown that they never forget. We, as a nation, never forget. Hindi talaga natin makakalimutan yung ginawa ni Sara. We, as a nation, we never forget. Kasi siya lang ang kauna-unahang vice presidente. Magnanakaw na ewan. But why is the act of remembering important? What does it matter to our history and to ordinary Filipinos? Because in this trial, the prosecution proposes that we unseat the Vice President elected to office by more than 32 million Filipino people. Ayan. More than the number of votes cast for the sitting president, and much greater. Kita nyo? Binoto daw si Sara, pinaupo si Sara sa 32 million katao. Mas mataas daw na boto kaysa sa nakaupong president. So ngayon, kung ganun lang din pala ang basihan, kaya si Sara i-impeach. Anong kwenta ng 32 million? Yun bang 32 million na bumoto kay Sara, anong nangyari sa buhay nila? Yumaman ba sila nung si Sara naging vice president? Sagot mga DDS. Kung yan lang para ang rason kaya si Sara ay ipa-impeach ng mga nag-akusa sa kanya, ang mga kongresista.
na nag-file ng impeachment complaint laban sa kanya. Maitanong ko lang isa-isa, yun bang 32 million na bumoto kay Sara, lahat ba yun sila naka-Lamborghini? Lahat ba yun sila nakatira sa mansyon? Lahat ba yun sila may mga bareta? Lahat ba yun sila may milyon-milyon sa bangko? Tanong ko lang. Kung yun lang para ang rason, yun bang 32 million na ipinagyabang ninyo na mas mataas na boto kaysa sa nakaupong presidente? Tanong ko lang, attorney, kumusta po ang buhay nila noong binoto nila si Sara? Diba? Kumusta po sila? Tanungin ko po yung 32 million na bumoto. Kumusta po kayo nung si Sara ang binoto ninyo? Kasi mas mataas pa daw ang boto ni Sara kaysa kay PBBM. Kumusta po ang buhay nila? The vote secured by each of the members of the House of Representatives who now are here to prosecute her and seek to undo this people's choice. Sa makatwid, ang malinaw na layunin sa likod ng mga paratang na ito ay ang pagpapatalsik sa isang vice-presidenteng inihalal ng mahigit 32 milyong Pilipino at bunga ng kanilang malayang pagpapasya. Whatever one's political persuasion is, kita nyo? Ang layunin ng pagpapa-impeach kay Sara dahil sa binoto ng 32 million Pilipino. Tragis na yan, mga kababayan. Dahil daw sa binoto ng 32 million Pilipino, ipa-impeach si Sara. Kaya nga, itinatanong ko, attorney, kumusta po yung 32 million bumoto kay Sara? Yung mga senior citizen na kailangan ng gamot, yung mga estudyante na kailangan ng matrikula, yung pamilya, na isang kahig isang tuka, yung mga bumoto sa kanya na nakatira sa bukid, yung mga bumoto kay Sara ngayon na nakatira sa squatter, kumusta po sila? Yung mga sundalo, yung mga pulis, yung mga doktor, yung mga engineer, mga nurse, na nasa loob ng 32 milyong bumoto kay Sara, ano po ang nangyari? Attorney, kung yan lang din pala ang pagbabasihan, ang layunin ng pagpapatalsik kay Sara dahil ibinuto ng 32 million, ano to, kinainggitan? So anong gustong mangyari ni attorney? Kinainggitan si Sara kaya ang layunin patalsikin? Ano po ang kainggitan po kay Sara? Una, yung pagpupulot niya ng basura sa bundok. Nakikinabang ba ang taong bayan nun? Pangalawa, yung pagtanim niya ng puno, ilang taon pa yung bago lumaki. Hindi nga natin sure yung tinanim niya kung buhay pa ngayon, di ba? Pangatlo, yung paggawa niya ng libro. Yun bang libro niya pag nabasa ng lumpo, nagkakaroon ng paa, tumatakbo? Yun bang libro niya pag nabasa ng batang natutulog sa lansangan, nagkaroon ng bahay? Yun bang mga bulag? Pag nabasa yung libro ni Sara, nagkakaroon ng mata? Yun lang ba yun ang sapat na basihan? Kaya siya kainggitan? Hindi naman basihan dyan yung pagbinutong ang 32 million, ay yan yung rason kaya kay papatalsikin. Ang nakalagay kasi dito, malinaw na nais patalsikin si VP Sara na may pinakamalaking mandato. So ano po yung mandato ni Sara? Yan naman pala eh. Yan naman pala. Ito nagets nyo mga kababayan, malinaw na nais patalsikin si VP Sara na may pinakamalaking mandato. Naman pala may pinakamalaking mandato. Pero ang tanong, ano po ba yung mandato niya? Tanong ko lang, malinaw na nais patalsikin si VP Sara na may pinakamalaking mandato, sabi ng kanyang abogado sa impeachment trial sa Senado. So ano po ba ang mandato ni Sara? Yung pag nakita na may ginawang maganda si PBBM, hindi na-appreciate. Tapos kapag may nangyaring sakuna sa Pilipinas, isisi kay BBM? Yun ba yun? Yun ba yung wala, puro ka lang gala, tapos kapag may sakuna, wala ka, darating ka, patay na? Yun ba yun? Yun ba yung mandato ni Sara? Yan naman pala eh. Yan naman pala.
Malinaw na nais patalsikin si VP Sara na may pinakamalaking mandato. Yun naman pala, alam naman pala nila na may pinakamalaking mandato eh. Oh, so tatanungin ko ngayon, yun ba mga bumuto kay Sara, naramdaman niyo ba ang function ng pangalawang pangulo? Nagtatanong lang po. Naramdaman niyo ba 32 minions na bumuto kay Sara? Ang ginawa niya, imaskin nga ang mga taga Davao pag tinanong mo, ang sagot, hindi. Diba? Sa totoo lang, sa defense ni Sara, ang tanong kasi, saan dinala ang confidential fund? Tapos ang sagot, malinaw na nais patalsikin si VP Sara na may pinakamalaking mandato. Ganun ba ang sagot? AMLAC, hindi maipaliwanag ang perang pumapasok at lumalabas. BIR, hindi mabuksan-buksan kung nagbayad ba ng tax o hindi. Tapos ang sagot, kaya Manila pinagbintangan sa AMLAC at BIR confidential fund ang DepEd at ang Vice President dahil mataas ang boto. Hindi naman basihan ng taas ng boto eh. Kasi kung tutuusin si Mama Leni Robredo, hindi nawawala sa 15 million kada eleksyon eh. So kung ibig sabihin pala natin, kung pagbabasihan natin ang boto, dahil may 32 million si Sara, eh di dapat pagbasihan din natin ang 15 million every election kay Mama Leni Robredo. Sige, sabihin natin. Kung mayroong 32 million si Sara, eh di paano kung sabihin din namin may 31 million si PBBM? Eh di 1 million na lang kay Sara. Kasi kung ako ang tatanungin, ano ang nakita mong nagawa ni Sara at ni PBBM? Ito mga DDS, pakisagot. Kayong mga nasa comment section, magbigay kayo ng isang example na major project ni Sara bilang Vice President at major project ni BBM bilang President. Sige, pakisagot. Simple lang naman yan eh. Kung pagbabasihan natin ang boto ni Sara na 32 million at boto ni PBBM na 31 million, magbigay kayo ng major project ni Sara sa loob ng 6 na taon na paninilbihan niya bilang Vice President from 2022 to 2026. Ano ang major project ni Sara? Magbigay kayo ng isa. At major project ni PBBM. Diba? Sige nga. Magbigay kayo ng isang project ni Sara. Yung major project niya. O di ba wala? Ang major project ni Sara, yung issue niya sa confidential fund. Yun yung major project niya. Destroying the country. At sisihin ang presidente. Kay PBBM, gusto nyong malaman yung major project niya? Yung ipakulong ang mafia boss. Yung ipasara ang pogo, ipatigil ang sugal. Ano pa? At ipahinto ang sindikato sa Pilipinas. Yun yung totoo. Kay Sara, ano? Yung ibulgar ang nakawan sa flood control na hindi kayang gawin ni Digong noon. Yun yung major project ni BBM. Kay Sara, anong major project ni Sara? Alam niyo mga taga Maynila, 'di ba? Kaya nga ninyo pinalitan si Hani Lacuna kay Isko kasi walang nagawa, 'di ba? Kaya niyo nga binalik si Isko dahil may resibo, may nagawa, may napakita. Kay Sara, bakit nung ibobotong presidente si Sara, anong project niya? Di ba wala? Maraming salamat po Ma'am Lily Key sa 500 super sticker. Thank you so much. Di ba? Anong may pakita? Ngayon, kung tatanungin ko kayo ngayon, kung ngayon na ang eleksyon, iboto mo ba si Sara? Ano bang nagawa niya? Diba? Yun ang tanong ngayon. Diyan pa lang sa katanungan, example ko sa inyo, ang mga taga Maynila na nawagan kay Isko Morenong bumalik.
Kasi daw, ang kasalukuyan nilang mayor noon na si Hani Lacuna, wala daw nagawa. Buti na lang daw si Isko, may condominium, napalinis ang Maynila, may mga food packs ang Maynila, at naahon sa kahirapan ang Maynila. Napaganda ang Maynila. Kaya nila ibinoto. Ngayon ang tanong ko, kung ganyan na rason ang ating iisipin, bakit mo iboboto si Sara? Ano bang nagawa niya? Magbigay kayo ng isang project ni Sara na pakinabangan ng taong bayan. Comment, mga DDS. Isang project lang ni Sara na mapapakinabangan natin ngayon. Ano daw? Nag-travel si VP Sara para sa economic partnership with other countries. Ano? Wa ka malibong? Ano daw? Nag-travel si VP Sara para sa economic partnership with other countries. Kaya pala, economic, ano daw, partnership with another countries. Pero nung tinanong bakit gumastos ng milyon-milyon, anong sagot ni Sara? Sariling pera ko yan. Anong paalam ni Sara kaya pinirmahan ni BBM? Magbabakasyon. Ito na mga DDS. Nag-travel daw si Sara para sa economic partnership. So, ibig sabihin, state visit yon. Bakit dineclared niya personal travel? Sige nga mga DDS, putang ina, oh. Ginawa niyo, ayan na naman, nanggagaslight na naman kayo, nililinlang niyo na naman yung kapwa ninyo, tangang DDS. Travel ni Sara for economic partnership, pero ang declared niya sa kanyang travel, personal. Utang ina, oh, mapapamura tayo. Nag-travel daw si Sara for the economic partnership sa ibang bansa. Tapos ang idineclared, personal trip, di sana, state visit yung nilagay niya. Utang ina. Mga kababayan, nililinlang na naman. Sige nga, sa lahat ng travel ni Sara, anong bansa ang kanyang naidala at nagawa niyang economic partnership? Sige, magbigay ka ng isa. Sino yung nag-comment na yon? Kasi nag-travel daw si Sara for the economic membership. Leadership, economic. So, magbigay ka ng isa. Saang bansa siya pumunta na may naiuwi siyang maganda? O di maski na lang nakautang siya para sa Pilipinas. Magbigay ka ng isa. Utang ina, ngayong mga DDS, pag wala kayong mabigay ngayon, naku, utang ina nyo, tudo-tudo na talaga. Sandamakmak na tanga talaga kayong hayop kayo eh. Ano daw, nag-travel for the economic leadership? So, anong bansa ba yung pinuntahan niya na may usaping economic leadership? Yung pumunta ng Korea. Anong ginawa sa Korea? Nagpatanggal ng bilbil? Yung pumunta ng Malaysia? Anong ginawa sa Malaysia? Yung naninira kay BBM? Yung pumunta ng dahig pabalik-balik? Paano mo masasabing economic membership doon? Or leadership? Invento na naman kayong putang ina nyo. Economic partnership, leadership, ano pa? Magbigay ng isang example na pumunta si Sara sa mga bansang niliparan niya dahil sa economic partnership. Ano po ba yung nagawa ni Sara? Saan bansa siya pumunta, nagkaroon siya ng economic partnership? Ayan na naman tayo mga kababayan, luloko niyo yung kapwa niyo DDS eh. Magsitigil na nga tayo. Yung manood ng concert kay Taylor Swift habang binabahang Maynila, yung mag-travel sa Cagbalete, Quezon, mag-outing ng binabahang Cebu. Ganun ba yon? At yung bumisita sa tatay niya nakakulong sa Netherlands habang nililindol ang Cebu. Ganun ba yon? At yung bumisita ulit sa Netherlands habang nililindol ang Jensan, ganun ba yon? Yun ba yung economic partnership? Yung pumunta ng Thailand ang bumili ng mga luxury bag, ganun ba yon? Yan ba yung economic partnership? Yung pumunta ng Korea at ng patanggal ng bilbil, ano ba? Paano sasabing economic partnership?
Utang ina, lilinlangin nyo yung tao. Ano akala nyo sa amin, nakapikit? Kaya hindi rason na isagot ng abogado ni Sara na kaya daw ang ginawa ngayon kay Sara Duterte ay nais patalsikin dahil si Sara daw ay may pinakamalaking mandato. Ayun naman pala pinakamalaking mandato. Pero ang tanong, ano ba yung mandato niya? Ano bang nagawa niya sa pagiging vice president? Kahit isang project nga lang Magtanim ng puno, gumawa ng libro, magpulot ng basura, napakinabangan mo ba? Di ba? Hay nako. Hindi nyo ba alam mga kababayan, according sa pag-aaral ng Oxford at Harvard, 10 sa mga DDS, 5 ang napagkamalang tanga at 5 ang napag-aralang bobo. Ulitin ko Ayon sa pag-aaral ng Oxford at Harvard University sa Amerika, 10 sa mga DDS, 5 ang napagtanto-tantong tanga at yung natirang 5 ay napagtanto-tantong bobo. Yeah? Yun po yun, mga kababayan. Hindi nyo ba alam? Kahit puntahan ninyo sa ano ba yung survey? Okta Research. Puntahan nyo sa Okta Research ng survey. Kadalasan sa mga naniniwala kay Digong at Sara ay bobo. Yun sa Okta Research i-search niyo sa Okta Research, yan ang lalabas. Kadalasan sa mga naniniwala kay Sara at kay Digong o sumuporta sa kanila ay bobo. 7 sa mga Pilipino ay lahat bobo na naniniwala kay Digong at Sara. Utang ina, Okta Research na yan Pag Okta Research nagbalita na ratings ni Sara tumataas, pumapalakpak kayo. Pero pag ang Okta Research naglabas ng resulta na sa naniwala kay Digong at Sara ay bobo, nagagalit kayo. Ano ba talaga? Kita ninyo? According sa pag-aaral ng Oxford at Harvard University, 10 sa 5, 10 sa mga Pilipino na pagkamalang bobo ang 5 at ang natirang 5 ay tanga. Ganun yun, mga kababayan. Alam nyo na. So yun lamang po, mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. May nag-comment. BP Sara lawyer, BBM college dropout, low IQ if BBM is finished. Sabi ni Vix Darapiza. Sige, lawyer daw si Sara, si BBM ay dropout. Pero bakit pag in-interview si Sara hindi marunong mag-English? Siguro nga pag nagdebate kami dalawa ni Sara, walang, ewan ko. Ito kung pwede lang hamunin si Sara ng debatehan. Tagalog, Bisaya. Walang English, nahihirapan siya Bisaya, Tagalog, debate. Ewan ko lang kung manalo si Sara sa akin. Ewan ko lang. Kung pwede lang hamunin si Sara, kaming dalawa, debate, Bisaya, Tagalog version. Ewan ko lang kung manalo si Sara sa akin. Utang ina, Bisaya na yan, Tagalog hindi na English. Bisaya, Tagalog lang. Diretsahang tanong. Ewan ko lang kung maka-street ng sagot. Yung pareho sa Wawawi ba? Yung kamay sa ilalim ng baba. Kailan nadiskubre ni Magellan ang Mactan? Sino kaya una makasagot sa amin? Yung mga ganun ba? Yung sagutan parang Wawawi ba? Parang ganun, mga katanungan. Utang ina, sa totoo lang, ewan ko kung manalo si Sara sa akin. Bisaya, Tagalog na yan Walang English. Utang ina, pati ako sa sakit pa ulo ko dyan. Bisaya, Tagalog lang. Diba? Nako, mga kababayan, kaya nga sabi ko sa inyo, alam nyo sa totoo lang, may respeto naman ako kay Sara bilang Pilipino. Pero kung sabihin nyo respetuhin bilang abogado, parang wala. Hindi ko nga nakikita Hindi ko nga nakikita. Totoo lang. Tigilan nyo yan, panaginip lang yan.
Yeah. Kung irespeto lang bilang Pilipino, yes, I respect her being a Filipino. But respecting her for being a lawyer, no. No need. I don't like. Don't care. Yeah. Ganun lang yon mga kababayan. Yeah. So, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. Alam niyo kung mag-eleksyon lang ngayon si Sara at si Risa Hontiveros ang maglaban, putang ina, doon lang ako kay Risa. Di bali ng piso-piso. Kaysa naman doon kay Sara na milyon-milyon pero wala namang kwenta. Bakit ka pupunta sa mamahalin kung dito naman sa gilid may kanto-kanto na? Tingnan mo si Risa, 50 pesos, busog ka na. Si Sara, 100,000, hindi pa. Biruin nyo daan-daan milyon, gaya yung confidential. Ay nako. Buti nga, hindi pinangalanan ni Antonio Carpio na si Sara ay low IQ. Ikaw ba naman sabihang may kapansanan sa pang-iisip? So yun lamang mga kababayan, maraming salamat po sa hinaba-haba ng prosesyon sa dinami-daming ebidensyang ibinato kay Sara sa impeachment ngayon. Ang sagot ng abogado niya, malinaw na nais lang patalsikin si VP Sara dahil may pinakamalaking mandato, sabi ng defense niya. Putang ina. Hindi na lang sagutin kung bakit may pera sa bangko na umabot ng 7 billion Diba? Tapos saan dinala ang confidential fund? Sino si Mary Grace Piatos? Wala hindi yun ang sagot niya. Ang sagot niya, nais lang talaga lang patalsikin kasi binoto ng 32 million. Hindi naman basihan ng 32 million Kasi bakit? Kahit nga 1,000 lang yan sa eleksyon, kung 1,000 lang ka Pilipino ang boboto sa iyo at ang kalaban mo ay 300 lang, mananalo ka pa rin. Hindi po basihan mga kababayan ang taas ng boto. Kaya ka patalsikin bilang Vice President. Kahit nga mag-eleksyon lang sa 1,000 katao kung hindi ka piliin, wala ka talaga. Ganun yun. Diyos ko, mga kababayan. So yun lamang. Maraming salamat.